katwiran po nila, takot sila kay Congressman Eming. Yung po ba yung mga tao na ginawa nila sa amin? Di po ba, mga kabarangay? Kaya po andito kami, humihingi po kami ng tulong sa inyo na sana bigyan nyo po ng pansin yung aming mga problema. Magkaisa po tayo, mga kabarangay. At ito pa po ang masakit. Hinyag lang pa po ako. Sinuruan na po kami, hinyag lang pa po ako. Ano pong sakit ng ginawa sa akin ni Congressman Eming? Ito na, yung mga tauhan ni Congressman Eming Pascual, sinuro na ang aming mga lupang sinasaka. Paano na ang mga mahihirap na katulad namin? Saan kami kukuha ng aming ikabubuhay at pagpapaaral sa aming mga anak? Yan po, minsan dumating po ang isang araw, meron pong nagbalita sa amin na sinuro na raw po yung aming area. Lalo-lalo na po sa mga bisita natin, mga pastor. At ito po sa bayan ng Siusahan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Ginang Lucila Corte. Siguro po natidinig nyo na po yung pangalan ko sa meeting ni Doktora Maricel Laganyo. Isa po ako sa biktima po ng agaw lupa sa bayan po ng Sitio Makabaklay po, Minalungaw. Ako po yung isa sa sinuruan po ng lupa ni Congressman Eming. Ikukwento ko lang po sa inyo kung ano po ang umpisa ng pagkakasuro ni Congressman Eming po. Minsan po, may tindahan po kasi kami sa Minalungaw. Pinapuntahan po niya ako sa ex-kapitan na si Flaviano Gregorio po ng Barangay Makabaklay. Ang sabi po nila sa amin, yung daw po lupa naming area na sinasaka dito po sa Makabaklay, ay susuruin daw po ni Kong Eming. Lang naman po ang sinabi ko. Bakit naman susuruin? Kami ay namumuhay ng tahimik. Nagsaka kami, pinagyaman namin ng lupa. Bakit abot-abot ay susuruin nila? Wala silang ipinakikitang papel sa amin kahit po ano, wala pong ipinakikita. Minsan po ay bumalik na naman po sila. Ang sabi po sa akin, tanggalin ko na raw po yung mga obra namin pakinabangan doon po sa lupa namin sinasaka. Ang totoo po yan, yung pong aming sinasaka ay 14 na hektarya. Puno po ng saging, puno po ng kawayan. Lahat po na yon ay may mga tanim. Ang sabi ko po sa kapitan ng Makabaklay, ang sabi nga po ay tanggalin na namin lahat yung aming pakikinabangan. Lang naman po ang naisagot ko sa kanya. Bakit? Wala na ba kaming karapatang reklamong mahihirap? Ako po ay masama po ang loob ko na ginawa sa akin. Nung po pala, yung pong sinasabi ko, naka-record po dun sa Kapitan Manong. Sabi ko po, talaga pong nasabi ko ito sa sakit ng loob ko na napakaraming naging congressman dito sa ating bayan. Ni isa, walang umangkang ng aming mga lupain. Napakatagal na namin na naninirahan dito. Ito ay minana pa namin sa aming mga ninuno. Bakit ganon sa isang iglap? Yung aming mga pangarap, biglang maglalaho. Ako po ay nakikiusap sa kanila na huwag na nilang kunin yung aming lupa na yun. Doon po nauubos ang aming kabataan. Doon po kami tumanda sa paglalawag ng aming lupa para po pag-edad namin, meron po kaming kukunan. Minsan dumating po ang isang araw,
meron pong nagbalita sa amin na sinuro na raw po yung aming area. Kumukuha sa tindahan ako nung minalungaw, nagpunta po kami dahil malapit lang po doon yung aming ine-area. Nakita po namin na may mga nagsusuro, 2 bulldozer po yun. Ang sabi po nung mister ko, nagpunta po yung mister ko dun sa nagsusuro. Ako po ay hindi napakita. Dala po sa takot ko na baka po ako ay barilin o ano. Siyempre po, yung iniisip natin ay hindi naman po nangyari. Pero yung mister ko po ang nag-video nung mga naganap pong suruan. Ngayon po, siyempre po ako po ay isang mahirap lamang. Na yung pong lupa na yon, doon lang po kami kukuha ng aming ikabubuhay. Yung po ang pinagkukunan namin ng pagpaparal sa aking mga anak. Apo, naipos ko po sa dala po ng sama ng loob ko, naipos ko po talaga. Ang sinabi ko po ay ganito lang naman. Eto na, yung mga tauhan ni Congressman Eming Pascual, sinuro na ang aming mga lupang sinasaka. Paano na ang mga mahihirap na katulad namin? Saan kami kukuha ng aming ikabubuhay at pagpapaaral sa aming mga anak? Yan po talaga ay naipos ko sa dala ng aking sakit ng aking loob. Wala po akong makitang kakampi. Nagsumbong po kami sa municipal ng General Tino. Hindi po kami kinampihan. At ang katuwiran po nila, takot sila kay Congressman Eming. Yung po ba yung mga tao na ginawa nila sa amin? Di po ba, mga kabarangay? Kaya po andito kami. Humihingi po kami ng tulong sa inyo na sana bigyan nyo po ng pansin yung aming mga problema. Magkaisa po tayo, mga kabarangay. At ito pa po ang masakit. Hinyagla pa po ako. Sinuruan na po kami, hinyagla pa po ako. Ano pong sakit ng ginawa sa akin ni Congressman Eming? Sinampahan po ako ng kasong cyber libel. Ngayon po, hinyabla po niya ako, maghaharap na po kami sa March 5. Pero kami po, hinyabla namin siya. Ayaw pong umusad ng kaso namin. Hindi po pinauusad sa gapan, pero yung pong walang kabuluhan, yung pong hablan niya sa akin na walang katuturan, lumalakad po, ay ito po, meron na po kaming harap. Napakasakit po ng ginawa sa amin ni Congressman, na dapat po ay siya ang magbigay sa amin ng lupaing tatrabahuhin. Hindi po at siya po ang number 1 na nangunguha ng lupa sa aming mga kasamahan. Kami po ng aming mga member, meron po kaming samahan dito po sa Sangilo, Minalungaw. Lumapit po sa akin minsan si Kapitan, ngayon pong Kapitan mismo ngayon ng Barangay Makabaklay. Ang sabi po sa akin, pag daw po hindi ko inyalis yung post kung Eming, hiyahabla daw po ako eh. Kaya siyempre po ako isang mahirap lang, wala po akong mailalamang kay Congressman. Ano po ba naman ang kakayanan kong lumaban sa kanya? Tinanggal ko po yung post. Pero ayun nga po, hinyabla rin po niya ako. At ang pinakamasakit pa po, yung pong mga kapitan ng Makabaklay, lahat po ng papel namin kinuha sa kanila sa barangay Makabaklay ay falsifikado raw po. Hinyabla na naman po uli kami. Masyado pong napakakawawa nung aming naging buhay dito po sa barangay Makabaklay. Kaya po ako ay nakikiusap sa inyong lahat na sana po kami po ay samahan ninyo sa aming labang ito. Wala pong tutulong sa amin, kundi po tayong mga botante. Sana po, alam niyo po ba na kami ay lumapit na po kami kay Mayor Elan. Wala pong ibig tumulong sa amin eh. Talaga pong politiko lang po ang obrang tumulong sa amin. Lumapit po kami dyan. Hindi po siya nagdalawang isip na talaga pong kami ay tinulungan.
Hindi po siya nagdalawang isip na lahat po ng problema ng aming samahan, tinugunan po niya lahat. Hanggang po, ano po ba ang aking ipipiyansa? Nagpiyansa na po ako Ibig po ako ipakulong niyan. Nagpiyansa na po ako. Sa kagagawan po ni Mayor Elan, napiyansahan po ako. Kung ako po ay wala po si Mayor, makukulong po tsak ako. Dahil malaki rin po yung naging piyansa ko. Kaya mga kababayan ng Barangay Sinisahan, mga kapastoran, mga kapatid, sana po ay magkaisa po kayo na tulungan niyo po kami sa aming mga hinaing. At sana po ay... Ikaw na. Salamat ka na. Maraming na po salamat sa inyo. Sana po ay matugunan po yung aking pong hinaing sa inyo. Lang po at maraming pong salamat.